posible basta damo magampo. No? Ibagid-bag kung may ulan. Ay, grabe na gid, no? Akong paliyaban, ang palaya, way gid, balda gid. Bisan bunyagan mo, way gid, gakurito siya. Imbis ang bungay tani, amo na nakadako. Oh, very cute, no? Kaya, ang nag-survive lang sa akong garden, ang okra lang. Eh daw, ang okra, bato gamay sa init. Akong sitaw, ba? Balda man ang sitaw ko. Anyway, no? Pray kita mga abiyan. Okay, let's, basa kita, Philippians. Philippians, sa atong series study. Chapter 1. Okay, Brother Jonathan, pasulod ba sa atong niya, whiteboard. and 14, 12 to 14, chapter 1. Philippians chapter 1, verse 12, 13, and 14. Okay, kita na? Okay, sabay ta magbasa, verse 12 to 14, go. But I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places. And many of the brethren in the Lord, waxing confident, but my bonds are much more bold to speak the word without fear. Amen. Let's pray. Ginoong Diyos, amay nga langit nun, balaan kagamhanan, sa imong nga presensya kami nagapalapit, nagatugyan, kagay kami o Diyos, nagatulog, agad to ikaw simbahon, agad to ikaw himayaon, kag pasalamatan sa among kinabuhi. Salamat sa bilang adlaw, ikaw nagapakig-upod sa amo Ginoo, imong paghiya, pagbantay sa amon, kag Ginoong Diyos, ari kami, agad to liwat Lord, pagatian ang imong nga pulong kag amon tun-an. Buligi kami nga subunga gabi Ginoo, ang imo pulong amon mabasa kag mabatian, mangin hangkat sa amon kinabuhi, nga kami mangin maukod, mangin mainiton, kasubong kay Apostol Paul, sa piyag Ginoo siya na priso, Ginoong Diyos, wala siya nag-untat sa pag-alagad, wala siya nag-untat sa pagpagamit, wala siya nag-untat Ginoo sa Ginoong Diyos bantala sa imo pulong. Wala nakapugong ang pusuan sa iya Ginoo nga pag-alagad ra sa imo. Sa piyag Ginoo sa prisuan siya, nagasulat siya, Ginoong Diyos, agod nga laygayan, agod to encourage ang mga katawhan, Ginoong Diyos ng mga Philippian believers. So, sa among subong, way kami nakaagi piso, like Apostle Paul, way kami rason Lord na hindi kami mangin malipayon. Way kami rason na hindi kami magpasalamat sa imo. So karong gabi, liwat Ginoo mo ginapangayo ang bulig sa Holy Spirit. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Magpungko ang tanan. Salamat. Nagligad si Mana atong gintun-an. Okay, nag-umpisa kita sa Book of Philippians. Kag amo ang aton nga book study. Okay? Ginsulat ni Apostle Paul, samtang ara siya sa prisuan mga abyan, address, no? Ini sa mga Philippian believers. So, like I said, ang Philippi, yung pangalan sa kay King Philip. Si King Philip, tatay ni Alexander the Great sa Macedonia. Okay? So, ini nga city is the city of Philippi. Kag ang Philippi, isa kadako nga city sa Macedonia. Kag may ara po siya mga pantalan. So busy ni siya nga syudad, mga kabiyanan. Kag sa Philippi, aton po makita diya nga damo man sang mga na-convert ni Apostle Paul pagi sa gospel. Alright? Kag dito, samtang siya na priso mga abiyan sa Rome, okay, ginsulat niya ini nga letter. Like I said, no, this is a letter of encouragement, letter of joy, mga kabiyanan. So,
Like I said, living for Jesus. Like I said, 16 times. Okay, all in all. Okay, mabasa mo ang word dyan nga, rejoice. Okay? Rejoicing. And joy. Sa mo ng common na makita mo sa book of Philippians. Ini nga mga word. So ang theme, mga abiyan, sa book of Philippians is joy. Amo na ang theme niya, central theme. Amo na pinaka-tema niya, pinaka-mensahe niya sa book of Philippians, mga utod. But silingon, nga sa pihak gali, sa mga pagtilaw, kapigadohon, kabudlayan, hindi ganit ang yapon mangin malipayon. No? Mangin malipayon that. Ato example, si Apostle Paul, no? Na-priso siya dira nga tayong mga abyan, and yet, nakita mo siya sulat, ara ang mga pulo nga, magkalipay. No? Rejoice, magkalipay kamo. Okay? Sunod, nagakalipay, rejoicing, kag nalipay. No? Ano ang very common? Ephesians, Philippians 4:4, mga utod, atong makita dira ang pinakapulong niya dira, mga abyan. Buksan niya dira. Gamay pa ko mga utod, ini nga verse, natandaan ko na ni. Ang hambal dira, rejoice in the Lord always, and again, I say, rejoice. Magkalipay kamo dira sa Dios, kanunay, permi, kag liwaton ko, magkalipay kamo. Rejoice, sugo ina. O sa nagambal nga, rejoice in the Lord sometimes. Rejoice in the Lord if favorable. Rejoice in the Lord if there is blessing. Rejoice in the Lord when there is a pleasant time. No. Sinin sa Bible, rejoice in the Lord always. Amen? Always. Kanang always, di same lang na sa always. Same lang na sila. Ibig sabihin, all the time, regardless sa sitwasyon, God, gisugo ta nga mangin malipayon kita, magkalipay kita. So wala ta gisugo, magkasugo. Although ang kasugo, kabudlayan, ara gida, tama? Pero hindi rason ang sitwasyon nato nga hindi ta magmalipayon. Kaya gisugo ta sa Bible nga dapat ang Kristohanon mangin malipayon. Regardless sa sitwasyon. Sa tawhanon, bigla gid man malipay kung pigado ka. Bigla gid man malipay kung ara ka sa kabudlayan, tama? Bigla gid malipay kung nagaantos ka. Pero utod ang Bible, klaro naghambal, rejoice in the Lord always. Din si Pablo, din si Apostle Paul, sa gisulat niya, ara sa prisuhan. Kag siling siguro ba, kung ara ka sa prisuhan, siguro may karason malipay. Ambot lang tao sa malipay kung ara sa prisuhan. May ara ba? Yehey! Salamat kung napiso ko. Wala siguro tao nga normal ang isip na mag-amo sila. Pero ato makita ang attitude before. No? Ang iyang attitude mga kabiyanan. Ato makita din, number one, like I said, ano to? Mga utod, paano ta mahambal? Paano ta masiling kita nagakinabuhi kay Jesus, kay Kristo? Ano to, number one, mga kabiyanan? Siling dre? A spirit of thanksgiving. A spirit of thanksgiving, espiritu, attitude, karakter sa pagka malipayon. Alright? Pagka malipayon. So, disugot ni Apostle Paul, mga abyan na kita mangin mapasalamaton kag malipayon. That's why ang balya dira sa verse, okay? Verse number 3. Siliya dira verse number 3, I thank my God upon every remembrance of you. So nagpasalamat si Apostle Paul sa pihak sa iya nabangatan, iya sitwasyon, apang mo makita dira mga abyan ang ginatawag bala nga pagkumod, pagreklamo,
pagbaasol, paghinulsol, pagblinya sa Ginoo. Okay? Sabay mo ato makita nga ang iyang pagkamalipayon, kag ang iyang kumpiyansa ara gyapon. Kung may ara man apostol man, nga despite sa kabudlayan, kapigadohon, iya kahimta nga hindi nami, malipayon gyapon siya, kaya mapasalamaton, amo na si Apostol Paul. No? Ubot silingon, kita ng mga utod, ginsugo man nga kita gyapon, magpasalamat. Bisan daagi kita, ga-experience kita sa mga butang nga daw hindi maayo. Like Sister Junini, testimony ni Sister Junini, budlay, no? Budlay, daya nang may sakit ka, no? Ako gani, struggle ko matulog. Bata pa ko, pero daw, matsyag ko, may ara na ko insomnia ba? No? Doon kayo ko katulog. Doon kayo katulog. Ang imo lawas, gusto na matulog. Imo mata, gusto na magpiyong. Pero, ang imong diwa, buhay gyapon. Daway ka ginatuyo, ang imong huna-huna. Imo lawas, gusto na magpahulay. Imo mata. Budlay, no? Nakakuan. Tapos, adlaw, gusto mo matulog. Di ka magkatulog. Huh? Ina pa lang nga bagay. No, minor lang na siya. Sister Junini, ginadala-dala niya. But then again, ambang sa Bible, na kita magpasalamat. Si Apostle Paul, sobra din ba, kinapriso man siya. Okay? Pero ato makita dira nga hambal niya mga utod. Okay? Pasalamat gyapon, mag-rejoice. Mag-rejoice. Ikaduha, ato makita is a prayer of abundant love, a prayer abounding. Abounding. Alright, abounding. Hindi lang basta-basta na gugma. Kundi gugma nga, naga-overflow. Okay? Overflowing. Amo nang silinya sa verse number 9. And this I pray that your love may abound yet more and more. Amo nang prayer ni Paul og handog. And this I pray that your love may abound. Kasi inyong hiyambalbad sa mga Philippians. Gusto pa ni Paul, yes, ara na sila gugma. Pero kulang pa. Kaya gihangkat sila, gi-challenge sila ni Paul. Nga inyong gugma, dugangan nyo pa. Inyong gugma, magsobra pa. Inyong gugma, mag-increase pa. Sa anong area? Gi-challenge sila ni Paul nga mag-abound sila, mag-increase ang ilang anak, mag-overflow. Humble verse 9, knowledge and judgment. Knowledge and judgment. Hindi duha ka butang. Dili sila mag-overflow, mag-abound. Dapat may ara sila knowledge. And of course, spiritual knowledge ang iyang balance ni. Hindi siya secular knowledge o worldly knowledge, but spiritual. Na gusto ni Apostle Paul, magkaroon sila sing proper nga ihibalo. Wisdom nga ibalo. Okay? Spiritual nga wisdom. Dira sa Ginoo. Okay? Kay, simple, of course may mga false teaching nga mag-abot, may ma-encounter sila. Pero kung ikaw knowledgeable, no? Grounded ikaw, Brad, sa truth, hindi ikaw dali-dali ma-deceive. Amen? Okay? Ano pa? Judgment. Na proper ang ilang judgment. May ara sila spiritual discernment. Ang ilang paghatag o judgment, Brad. No? Okay? Hindi based sa ilang knowledge, hindi based sa ilang intellect. Hindi dapat ang ilang judgment halin dapat sa Ginoo.
Okay? Before sila maghatag og judgment, before sila maghimo sang judgment. So mga adlaw, wala pa natapos ang diskusyon karon sa ICC. Ang pinaka-crucial karon nga adlaw, mga abiyan. Kaya karon desisyonan si President, former Duterte, President, whether i-release siya, i-acquit siya sa iyang kaso, crime against humanity, or ipustro, ipadayon ang iyang kaso, trial, until such time nga, whether guilty siya or verdict, or i-verdict na, convicted siya or ma-dismiss. So karon nga adlaw, dugay-dugay, maybe tapos na. While proceed ko dito, gamonitor ko sa mga mga judges, nahatag silang opinion. Kung bala may jurisdiction din man ang ICC na i-trial nila si Duterte sa Hague, valid ba ang mga reason? So, tinagligad, 1 month ago, ang defense kag prosecution nagpresenta silang mga evidence. So, karon na ang judgment. Kung i-release, i-dismiss si Duterte kay walay basis, walay jurisdiction, or magpadayon. So, dapat careful, studyhan sa mga judges. Hindi lang sila magpa-pressure sa both sa defense, prosecution, o sa prosecution. Dapat mag-base sila silang judgment dito sa mga evidence. Tama? Nag-represent. So, amo pagyapon ba? Dire sa mga Philippines, hambal ni Paul, na dapat, sila? May aral sila, knowledge and judgment. Kaya kung may knowledge, may judgment, ano ang hambal sa verse 10? Verse 10, that ye may approve things that are, what? Excellent. Para mabalaan ninyo, maka-decide kamo, makahatag kamo proper judgment. Kag balaan ninyo ang mga bagay na maayo kag nagakadapat. Excellent. Hindi lang basta-basta. Hindi lang basta nga bagay imo i-judge. Bagay nga excellent. Anong word excellent? Ano na ba? Kung mag-rate ka ba sa isa ka bagay, good, very good. Sunod, anong number 3 category? Satisfactory. Ang pinakataas, excellent. So once magambag ka excellent, wala maglabaw sila, pinakataas na siya nga kind of rating. So amo rin gusto ni Apostle Paul na magkaroon sa proper discernment, judgment ang mga Philippian believers. Di lang sila magpa-base sa ilang human intellect, but rather dito sa based on the truth and according sa mga author, principle sa Bible, no? Sa Word of God. Kaya gamba lang sila nga, dapat mag-increase, no? Abound, no? So kita man, dapat mag-abound man kita. No? Ibig sabihin, Christian love is guided by knowledge and discernment. Amen? Guided kita with knowledge and discernment. Ibig sabihin, dapat ang Kristohanon, paghambal nga abounding in love, love must grow. Hindi ta dapat istaglan atong love. O hindi istaglan, gapondo, hindi man mag-decrease. Okay? Instead, dapat mag-increase, mag-grow ang atong love, abound. Amen? Abounding. No? Abounding. Amo nang hambal ni Paul. Love must grow. Di nato pagtubutan nga atong love sa Ginoo stagnant. Diin kita dapat nga area mag-grow ang atong love. Mag-grow ang atong love sa prayer. Mag-grow ang atong love sa pagbasa sa Bible. No? Dapat tani every week may ara ka i-memorize na bagong nga verse. No? Amen, Christians. Bisag mag-goal ka na lang, God. Once a month, may bago ka nga verse, except aside sa atong ginamemorize, dili ka na Domingo. Kaya given naman na, by book mo na, kada bang ibang nga verse na ginamemorize mo, nga mabutang mo si mga una-una, nga mahimo mo nga guiding principle, nga bisag din ka makadto, makuot mo siya, lalo na rightly dividing, lalo na about
Paano ma-differentiate ang gospel of the kingdom and gospel of the grace of God? Oh? Ano ang verse na nagpamatuod na member kita sa body of Christ? So, dapat kung may verse kasi na. Oh? Nga wala na kita nabilong sa Gentile, wala kita nabilong sa Hudyo, nabilong kita subong sa body of Christ. Okay? So ano nga verse na magpamatuod na kita, member of the body of Christ? Ano ang verse na magpamatuod na kita na nag-undergo na sa spiritual baptism? Oh? Spiritual baptism. Oh. So dapat dira nga area mga kabiyanan. Love must grow, no? Ano pa? Love must love must be wise. Amo na hambal diri. Grow in knowledge and judgment. Dapat wise kita, may ara kita gitawag. No. Ang Kristiyano dapat may wisdom, may kaalam. Oh? Wisdom. Godly wisdom. So, hindi ta dapat madeceive sa kaaway. Kaya kung may kaalam kita ba, madetect mo ang mali. No? Kabalo ka nga, hindi siya nga teaching God, hindi biblical. So, dapat, may ability kita na makita na ito, hindi na siya tama. So, paano na siya? Kung may ara kita, knowledge mga utod. Pero kung wala kita knowledge, budlayan kita. So, love must be wise. Hindi mango ang love. Wala gamin mango ang love. Ang tuod nga love, may kaalam. Wala ga dali-dali, wala ga basta-basta, wala ga depende sa emosyon ang iya nga mga desisyon. Amen? Muna, mga young people, di ka mo magninango. Di ka nakakita ka lang sa lalaki daw may tsura. Dala ka na dayon. Ini na gid siya. Amo na gid eh. Hindi ka makamusina. Hindi magbasi dira. Mga muyo ka sa Ginoo. Sa Ginoo ka mga ayo dili, Ginoo siya gid bala. Tagae ko Ginoo nang para sa akon. Hindi nang ako ang magpili, kanang ikaw mismo magpili. Kaya kung ang Ginoo magpili, sigurado gid mga abyan. Okay? Alright. And ano pa? Number 3, love must produce righteousness. Righteousness. Amo nang hambal diri sa verse number 11. Verse 10, that you may approve things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Verse 11, being filled. Connected pa na siya sa verse 9. Amo nang prayer ni Paul, being filled, napuno sila with what? The fruits of righteousness. Mapuno, fruits of righteousness. So, ang Kristohanon, mga utod, hindi lang dapat siya may ara, knowledge, and judgment, kundi magkaroon siyang prutas sa pagkamatarong, bunga sa pagkamatarong. Kag ma-attain ini siya, kung ara kita Holy Spirit, kaya ang Holy Spirit will produce godly traits, godly things, mga abiyan. No? Fruits of righteousness, mga kabiyanan. Okay? So, being filled. But silingon, we are not only to love, but to love rightly guided by truth. Mga utod. No? Guided by truth. Abo na siya. Ang Kristohanon. So, we must abound in love. No? Magkaroon kita siyang abounding, overflowing na gugma. Okay? Kang dapat mag-reflect ng gugma, mga utod. Ang love ni Jesus Christ. Okay, next, number 3. Pusin kita, number 3. Verse, mga utod. Number 3,
the gospel yon. Nagtawa verse 12, ato gibasa kayo na. But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. So diri hambal ni Paul nga may tinutuyo ang Dios, may rason ang Dios kung nga napriso siya. Ang iyang pagkapriso, may purpose ang Dios. Kaghambal dira sa verse number 12, ang very purpose it means furtherance of the gospel. Para mapalaplag, para maglambo, para mag-spread pa ang Ebanghelyo. Hello, amen? So, naintindihan ni Apostle Paul na ang iyang pagkapriso hindi coincidence. Ang iyang pagkapriso hindi by chance. Kundi naintindihan ni Paul na ang Diyos kani, ginpaagi niya, ina nga sitwasyon, agod to mga abyan, ang gospel pa, maglapnag, mabantala. Okay? So mismo si Apostle Paul, girecognize niya ang sovereignty sa Diyos. Gi-acknowledge ni Paul na pamaagi sa Diyos, nga ang iya pulong, mabantala, pinaagi sa iyang pagkapriso. Amen? Kung ikaw, hindi ka spiritual na tao, God, budlay ni ba? Maybe i-question mo ang Ginoo, Lord, kadamo maagi ang gospel mag-spread out na kailangan pag ikaw mapriso. Na kailangan pag mag-antos. Di pa pwede nga mag-preach ba siguro ko sa gawas? Nga di na ko iagi priso? Inabad kung di ka ka-intindi ka, dili ka spiritual na tao, baka siling kagid, baka pamangkot kagid ba nga, when ibang paagi haw? Oh, di ba ba? Oh, medyo, ano kagid ba? Pero nang tawa ka namin kay Apostle Paul, di-acknowledge niya nga, ini one way nga ang Ginoo, pamaagi niya ba nga ma-farther pa, maglapta pa, mag-spread out pa ang kaluwasan mga abyan. Okay? Considering sa verse number 13, so that my bonds, and not what bonds, imprisonment, imprisonment, ang iya pagkabilanggo, pagkapriso, sininya sa verse 13, that so that my bonds in Christ, ano niya? Are manifest in the palace and all other places. So ang benefit galing mga utod, kung nga napriso si Apostle Paul, ang iyang imprisonment para nga mga utod, ang gospel makaalambot pod sa palace. But silingon, ang gospel hindi lang dapat ilimit sa ordinaryo ng mga tao, kundi dapat ang gospel makaabot po sa mga royal family, royal member. Ano ni? Palace ba? Magambag ang palace, royal people. Mga tao nga ara sa palasyo, mga tao nga may katindanan, mga tao nga taas ang posisyon. Of course, sino ang ginatumon? Sino ba nga palace? Caesar's palace. Din ko nalipat ko, pero may araw sa letter si Apostle Paul nga nag-greet siya nga, ari gali, mga utod, lantawa, verse 22, chapter 4, lantawa. Philippians chapter 4, verse number 22, lantawa. Sa salutation ni Paul, sa iya greetings ni Paul, sa iya letter, chapter 4, lantawa, basahon ta. Chapter 4, verse 22, ready go. All the saints salute you, chiefly they that are of Caesar's household. Caesar's household. Sino nga Caesar dito mo? Caesar. Kaming emperor ba sa Rome? So most likely, most likely may na-convert si Paul ba nga ara dito sa household ni Caesar. May mga Christian dito nga na-convert ba nga member sa royal family. Nga while si Apostle Paul na priso, mga abyan, nakasiyar siya sa gospel and most likely na-convert sila, kag na-save sila. That's why, naupod sila sa greetings ni Apostle Paul. Siya salot niya sa mga Kristohanon.
chiefly, lalo na yun sa panimalay ni Caesar. Amak mo na. Kung siningon ang gospel, mga utod, ang kaluwasan, hindi lang malimit sa ordinaryong mga tao ba? Kaya ang kaluwasan, kailangan po din sa mga manggaranon. Ang kaluwasan, kailangan po sa mga may posisyon. Ang kaluwasan, kailangan po din sa mga taong privileged, mga high-ranking ng mga tao sa sosyedad. Kagtay God, kay Apostle Paul, kay biskan diin siya ba, ordinaryo nga tao, jail guard, na luwas. Dito siya sa palace, may mga tao po dito nga nasira niya sa gospel. Mula sila niya, ang akong pagkapriso, may purpose ni. Ang akong pagkapriso, may rason ni. Kaya gusto sa Diyos niya, ang kaluwasan, ang gospel, makaabot dito sa kay Caesar, no? So that my bonds in Christ are manifest in all the palace. Sunod, ano siya? And in all other places. Sa ibang naman nga lugar. But silingon, ordinary people, prominent people, pareho lang ba? Kailangan sila masave. Kailangan sila makabatisang kaluwasan. Amen? Okay, ano pa? Ano pang rason? Ano pang benefit ba? Isang napiso si Paul, para sa iya may benefit. Ibig sabihin, advantage ang iya pagkapiso. Number 1, nakaabot ang gospel sa palace. Number 2, reason, lantawa verse number 14. Basahon taong verse 14. Ready? Read. And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Anong natabo, mga adyan? Yun. They became what? Courageous and bold. Naging maisog ang mga Kristiyanon. So, napiso na noon si Apostle Paul, naging confident sila. May kumpiyansa na sila. Kag hambadra, and many of the brethren in the Lord waxing confident. Kita niyo? Waxing confident. Naging kumpiyansa sila, naging kampante sila, mga utod. Waxing confident by my bonds. Imagine, tungod sa akong pagkapiso. Ang ano pa? Are much more bold to speak. More bold to speak the word without, ano ba yun? Fear. Amen? Wala na sila kahadlok. Siguro sa una pa na piso si Apostle Paul, alanganin pa sila mag-share sa Word of God. Alanganin pa sila mag-witness. Pero tingnan nyo ba, nung napiso na noon si Apostle Paul, nangin mainit sila sa pag-wali sa pulong sa Diyos, sa pag-preach, sa pag-share sa pulong sa Diyos. Santo, alanganin sila, hadlok sila. Maybe, hindi sila nakadakilala nga Kristiyanon sila, believer sila sa Ginoo. Pero sa napiso na si Paul, nangin maisog na noon sila. Nanging confident sila. Kag, mga utod, makita nato ang ilang boldness. Ilang kainit. Sininya, kung magsalig na kay Apostle Paul, ang atong preacher, atong missionary, priso na. So kung magulat pa sa iya, ano na lang. So dapat mag-learn kita mag-preach, dapat mag-learn kita mag-share. Dapat kita, tayo man nga mag-isog kita, mag-speak kita sa truth. Ilaw, amen? Amo nang natabo diri. Amo nang benefit diri sa napriso na si Apostle Paul. Kasi to talawit sila, pero karon nangin bold. Sadto alanganin sila, pero karon nangin confident sila. Ilaw, amen? So sometimes God, ginapaagi kita sa Ginoo sa affliction. No? The gospel advance through, ano daw Brad? Ano yung verse? Christians? Through affliction. Okay? Sometimes gamiton sa Diyos God ang affliction para ma-advance ang gospel.
para ma-advance, hindi ma-contain, hindi malimitihan, kundi ang gospel bad maglakta pa. Kabantay ka mo, chapter 6, chapter 4, chapter 5, Book of Acts God, ay ara persecution ng church. Pero sa persecute sila bad, naglapta na noon sila. Paglapta nila, nang-involve sila sa pag-share sa pulong sa Diyos, sa pagtudlo sa pulong sa Diyos, despite their persecution. Kaya ang church of Jerusalem, kaya tinumpok sila dito, giuyog sila sa Ginoo, may ara persecution. After that, nag-spread out sila, kaya dito bad, nag-spread ba ng pulong sa Ginoo. So sometimes, muna, may pumaagi ang Ginoo mga utot. Ipaagi niya sa affliction. Kung kung wala siyang kabudlayan, wala siyang mga kalisod, ang aton confidence, ara sa sitwasyon, no? Ara sa aton kaugalingon. Pero kung may affliction na gamot, may kabudlayan, may difficulties, then, that's the time ma-develop ang atong prayer life, tapos ang atong confidence, tag ang aton boldness. Same sa mga Philippian believers. Sa napiso na si Apostle Paul, amo pa natabo. Nangin waxing confidence sila, tag nangin courageous sila. No? More bold to speak the word without what? Without fear. Without fear. So, subong, sa ato mga utod, kung may ara ta affliction, subong, mamangkota, Ginoo, basin may mensahe ka sa akon. Ginoo, basin may pamaagi ka para sa akon na dapat ko ma-overcome. Siguro may brighter side ni, subong affliction, pero on the other hand, may plano ikaw para sa akon. No? May good side ini. Kung may bad side ini, may good side ni God. Like Apostle Paul, napriso siya, pero ang resulta sa napriso siya, nangin courageous naman ang mga Kristohano dito. Nara sa gawas, nangin maisugron sila, nangin mainiton sila, nangin confident sila. Sabihang napriso na si Apostle Paul, mga utod. No? Same sa aton. Siguro katot, subong, nag-aagi kita, nag-undergo kita. Ang mga ngambal din mga utod, the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Okay? Ang natabo sa akon, ang balipol, pamaagi ini, para mapalapnag ang iyang ebanghelyo. So, very amazing ang pamaagi sa Ginoo, kasi di ta maintindihan. Kini nga, Lord, pwede ba maglapta ang pulong mo kung di ko mapriso? Di ba pwede maglapta ba? Maglapta man. Pero iba po ito pamaagi sa Ginoo. Kaya gusto gano'n ni Lord na ang kaluwasan, ang gospel, di lang dito sa tagagawas, kundi miskan dito sa palasyo, kailangan po sila makabati sa gospel. No? And nakita tabad, dito sa Book of Acts, chapter 16 ba, na napriso si Paul, pero lang tawabad, nasave na po ang Philippian jailer. Amo ni dito ano ba, nga nagkaroon sa earthquake, Paul and Silas, dito ba, nakita na to ang result. That's why, sa ato ba mga Kristohano mga utot, so sometimes, nahilo na, di sa time ni Paul, nahilo mga utod ang imprisonment, ang iyong pagkapriso, became a platform for preaching Christ. Nahilo nga platform, ang imprisonment niya. Nahilo nga open door. Nahilo nga, ano ba? Okay? Kumbaga na showcase ang gospel tungod sa iya nga imprisonment. Dahil tungod sa iya pagkapriso, may mga benefit. Damo na reach out ng mga tao. Damo na siran sa kulong sa Dios kag ang mga Kristohanon nangin courageous. Alright? Meaning, God uses affliction to advance His divine purpose. Naditon sa Diyos ang kapigaduhon, ang kabudlayan mga utod, para ma-advance ang divine purpose sa Diyos, ang iya plano. Kapati kita, nga tanan, is divinely, plan with God, o plan by God. Tanan nga butang nga nagakalata mo, may ara, purpose, that is because of the sovereignty of God.
No? Iya nga plano, iya nga kabubuton. Kapati kita ang Kristiyanon, wala sang misfortune. Wala sang swerte. Naswertihan lang, wala na. Kaya kung guys, may mga pastor pa o even Kristiyanon, gagamit sa word, fortunately, unluckily, luckily, fortunately, wala na. Fortunately, kung sino gapati ka pa sa swerte, fortunately, unluckily, wala na siya dapat mga utod. Gapati ta, tanandutang, suno sa kabubuton, kag plano, kag pagtugot sa Dios. Amen? No? Hindi by chance. Aksidente ba na piso si Paul? I believe no, mga utod. No? So by purpose of Dios, God uses affliction to advance His divine purpose. Kaya sa aton subong, kung may araw kita, undergo kita subong God sa affliction, atong tandaan God, atong ibitin. Siguro may message si Lord. No? Siguro may plano ang Diyos. Ano yan ang purpose ni Lord? Na ga-undergo ko sila. O maybe may nadula sa imo. Bagay man, loved ones mo man, or whatever man. So, atong i-realize, Lord, ano ay han? No? Pero Lord, nagmay man, pero gasalig ko na ikaw perfect ang iyong plano. Jeremiah 29:11, amo na siya diabad nga hambal niya nga wala siya sang evil plan para sa iya katawhan. No? Mga kabiyanan. Alright. No? Change cannot bind the gospel. But siningon, ang kadila utod, hindi makakontrol. Ang imprisonment, ang presuan, wala nakapugong sa gospel. Ang kadila, wala nakapugong sa gospel. Mga utod. Ang trials, nag-strengthen, no? Sa believers, no? Yes, may mga setback kita mga abyan. Pero sometimes ang setbacks gamiton ni Lord to nga sit-ups, no? So, but siningon, what you are going through may be part of God's greater plan. Amen? So, ano daw kalatabo sa atong subong bad, maybe that is part of God's better and bigger plan sa atong kinabuhi. So kung nagapigado ka subong, down ka subong, undergo ka subong sang trials, kag pagtilaw, always remember na that is part of God's plan para sa ato. Amen? Siguro di nato makita ang good side karon, pero definitely mga abiyan, okay, like Apostle Paul, mga utod, i-acknowledge niya ang plano sa Diyos sa iya kinabuhi. Okay? Why siya nag-murmur? Why siya nag-question mga utod? In fact, ang hambal sa Romans 8:28, for we know that all things work together for good to them who are the called, to them who are love God. Mga kabiyanan. No? Na ang tanan, i-acknowledge niya na may purpose, i-acknowledge niya mga abiyan nga tanan ini control sa Dios, no? Kag may tinutuyo ang Dios. Okay? For we know that all things work together for good, no? To them that love God. Amen. So number 4, mga abiyan. Number 4. Christ must be preached. Christ must be preached. Verse 15. Verse 15. Philippians 1:15. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of good will. 16. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel.
Okay? So, ito nakita din mga utod nga may iba-iba nga mga motive. Okay? May iba-iba nga mga motive. Different motive. Ang iba, ang ilang motibo nga nag-preach ang Paul, nga nag-preach sila sa gospel, some indeed preach Christ even of envy and strife. Envy and strife, ang ilang motivation, envy and strife. Di maayo, no? Nag-preach doon sila, pero ang ilang purpose ba, ang ilang ang alas sila sa sunod, may envy. Tapos strife. Ano nang strife? Pag-away-away. No? Envy is kahisa. Okay? Siguro pag nakita nila, uy, nag-preach mo itong iba. Be, ma-preach man tabi? Sila lang kabaluhaw? Sila lang may alamaw? Sila lang kabalo sa Bible, haw? Oh. So, preach man ta. Sa mga ang ilang motive. Oh. Sa sunod, silinda, and strife. And strife. Oh. So, ini nga mga tao, mga utod, wrong motive. Nag-preach man sila, pero wrong motive. Kay iba ang ilang intention. Hambal ni Paul, mga utod. Okay? Verse 16, hambal pa siya. The one preach Christ of contention. Contention. Division, kaligot-got, kaakig, o kagamo. Amo na siya ang word contention. Tapos hindi, not sincerely supposing to add affliction to my bonds. So, nabalaan ni Paul ini, malipay tanin siya kaya may nag-preach about Christ. Pero, hindi sa malipay siya ba, nasumunoon siya. Kaya man, hindi man tama ang motive. Hindi man sakto ang intensyon. Amen? Contention, ang bagya. Ano ng contention na badmaki? Sa verse number, ano brad? Verse number 16? Pagkibasa daw? Nagtugi. So, kini sila, ang purpose ko na magdebate, makipagdebate. Okay? Karon sa social media, makita mo na dra, damo na dra. Ibig mga pastor, na ana. Ang purpose nila para magano lang. So which is hindi dapat, no? Okay, humble ni Paul, not supposing, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. No? So kini mga tao, mga utod, contention. Mga wrong motive. Oh. Wrong ila intention. Pero salamat, kay may tao nga sincere. Look at verse 17. But the other of love. Amen? But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. So, amo ni sakto, mga utod. Ang iyang intention is out of love. Amo ni dapat kita. Okay? Ang aton pag-share sa pulong sa Dios out of love. Dot silingon, nag-share kita sa pulong, nag-witness kita, nag-asulwinin kita, kaya nahigugma kita sa ilang tao. Hindi taluyag nga ma-impierno siya. Hindi taluyag nga mga utod, malaglag siya. Kag by the way, ang soul winning hindi lang na applicable sa mga hindi luwas. Ang soul winning applicable man sa mga luwas. Halimbawa, nag-backslide na ang isang Kristohanon. Tapos, gibisitahan mo, giampuan mo, nag-Bible study ka dito, na-revive mo siya, na-restore mo siya, nakabalik siya sa panimbahon, sa pag-alagad sa Ginoo. That is soul winning. Na-win back mo siya, na-restore mo siya, nakapanumbalik sa Ginoo. That is soul winning also. Okay? Ang muna ba nga, dili lang na ang soul winning sa mga unsaved. Hindi ang soul winning
even sa mga saved nga nagluya, imong na-restore siya sa Ginoo. So kita, amo na, para sa aton man, no? Munang hambal ni Apostle Paul, mga kabiyanan. Okay? So silang even when motives were wrong, Paul rejoiced because Christ was proclaimed. No? Proclaimed. The message of Christ is greater than the motives of men. So ang message sa Ginoo, mga utod, message of the gospel, dapat ma-proclaim, bigger, greater, kag mag-advance mga utod, compare sa motive of men. Okay? Meaning, focus on the advancement of Christ, not personal recognition. Okay? So si Paul, wala siya battle sa credit. Sino ang nagwali? Sino ang naka-convert? Kasi to God, sino ang nakadala ito sa Ginoo? As long na nag-preach sa gospel, siling niya. That is part sa advancement sa gospel sa Ginoo. Wala siya pakialam kung sa iya ang credit. Siya ang i-acknowledge nga, oy, ako ang nagsulwiling sila, siya nagsulwiling sila, ako ang nag-invite sila, ako ang nag-Bible study sila. Wala na. Ang kay Paul, as long na makakilala siya, kung mabato niya ang truth, that is the greatest joy. Amen? Wala na siya ano diya kung sino ang merit, sino ang nakuha dito ba, instrument, igamit. So kita sa ato, amo na, dapat hindi kita magpano nga, ato ipabugal nga, ako na siya, ako ang nagdala na, ako na bunga. Wala, instrument lang kita. Praise God, kung gigamit sa Ginoo, but never kita magkuha sa credit. Nga kung wala ko siguro sina, wala ko nag-invite sila, wala na membro diri ba? Kung hindi ako nagsulwiling sila, wala na membro diri ba? Dapat dulaon ta na nga mindset ba? Dili na siya Diyos doon nga panghuna-huna. Amen? O si Apostle Paul, aton makita ang iyang motive, ma-proclaim ang gospel. Ma-proclaim ang gospel. Alright. So dapat, ano muna ang aton focus, mga kabiyanan. Christ must be preached. Christ must be preached. Dapat, ano na ang aton goal. Aton goal sa aton life. Okay? Dapat Christ-centered kita. Christ-centered. Hindi dapat ma-elevate ang tao. Okay? Ang dapat ang ma-exalt, ang ma-recognize amo ang aton nga Ginoo, mga kabiyanan. Alright. So next aton makita dra. But the other of love, knowing that I am sick for the defense of the gospel, mga kabiyanan. Okay. So next aton makita number 5. Ara pa tayo, men? Dami nga, wow. To live is Christ, and to die is gain. Ara sa verse number 21. Verse 21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Clear. Hindi mag-trutro. Mami, dito kayo. Statement na ni Apostle Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Sabi niya ang heart of this chapter, mga kabiyanan. Ibig sabihin, ang Kristohanon is Christ-centered. Christ-centered. Wala siya sa pinaka-ultimate goal, kundi si Christ.
living for Christ, living in Christ, to live. Ang manipol, for to live, to live. Ano siya magkinabuhi? Anong klaseng kinabuhi? Kinabuhi nga yara kay Kristo. Amen? Nami ang kinabuhi nga may Kristo. Nami ang Kristohano nga kinabuhi dira kay Kristo. Amen? Dili kinabuhi nga may Kristo. Dili kinabuhi nga nakita-kita lang, sarili mo lang. Ang tuod nga Kristohano may Kristo. Kagad kinabuhi dira sa kinabuhi ni Kristo. Like Apostle Paul, kag tao ka nga espiritual, mahambal mo na. Kag kung ikaw nagkinabuhi kay Kristo, para sa imo ang kamatayon, kadaugan. Nga man, may Kristo ka man. Hindi di malas, hindi pagkaperdihan, hindi mga utod logi. Kaya nagkinabuhi ka man kay Kristo. So kung wala kay Kristo, ano na, logi mo kinabuhi. Naluwas ka, pero wala kay beneficial mo kinabuhi. Dili ka na yung mga blessing mo kinabuhi. Ang tao lang mahambal niya, to die is gain when he is living for Christ. Amen. I-acknowledge niya ang Diyos, ang center siyang kinabuhi. Nagkinabuhi, dira kay Kristo. Ginahigugmay niya si Kristo. Importante si Kristo sa kinabuhi niya. Pag makita si Kristo siyang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, whether sa pag-eskwela, sa panarbaho, sa negosyo, o sa ano man ang bagay, nakita si Kristo siya kinabuhi. And that is Apostle Paul. Nga ara siya sa prisuan, mapasalamaton siya. Ara siya sa prisuan, pero nagapangamuyo siya. Nga man, para sa iya, ang pagkinabuhi, mao si Kristo. Amen? So, ang tao ganit-gad nga si Kristo niya kinabuhi, bisan ara ka sa kapigabihon, kag kabudlayan, mga utod, malipayon kag gyapon. Magpasalamaton kag gyapon. Hello? Hindi ka gamay mo. Kaya hambal di Paul, do all things without murmurings and disputings. Buhatan ninyo ang tarang butang nga walay pagkumod kag disputing, wala pag-away-away. Ang mga hambal niya. So kung may nakita pa nga tao nga wala nag-complain, that is Apostle Paul. Kag dapat na naghambal siya. For to live is Christ and to die is gain. Naman, tinuod ni, real ni sa kinabuhi ni Apostle Paul. Hindi lang ni siya ba istorya. Makita mo din sa life ni Apostle Paul. Na even sa kapigadohon, even nga damo siya, ginlatigo, napriso siya. Acts 16 bad. Like I said, balik-balikon ta. Kulang Silas na priso, pero nag-awit sila sa Ginoo. Living for Jesus. A true believer's life is completely centered on Christ. Ang tinuod nga believer mga abyan is centered on Christ. Si Kristo gid iya ginataas. Si Kristo iya ginapasalamatan. Si Kristo pirmi ang iya gina-acknowledge. Never siya mag-ano siya kaugalingon ba. Amo na makita mo ang taong spiritual ba. Spiritual po diya mga pulong, gagawa siya baba. Makita mo yun kung paano ga-work ang Ginoo siya kinabuhi. Balan mo ang taong spiritual? Kumusta mo? God says, kumusta? Pastor, pigado mo tuod, pero maayog ako ng Ginoo. Pastor, yes, pigado, Pastor, may kabudlayan, may challenge, Pastor, pero salamat, Pastor, na-survive na mo. Kay arag ako ng grasya sa Ginoo. Amo ng taong spiritual? Pero pag tao galing carnal, immature, says, kumusta, Brad? Gani, Pastor, puraot yan, ambot, Okay ko kaintindi, sinong kabuhi ko ba? Ay. So, makita mo, makumpare mo ang duha ka klase nga tao. Spiritual kag carnal. Sa pagsabat pa lang, mabalaan mo na. Pero ang taong Kristiyanon bad, ang taong spiritual bad, bisan pigado, ma-appreciate niya gyapon ang Ginoo. Biskan budlay, malipayon gyapon siya. Tungod kay dad ang Ginoo way na pakyas.
Oh, why nagapakyas mga utod sa aton. Amo na si Apostle Paul, mga utod. No? Believer's life is completely centered on Christ. Anong ibig sabihin, Dad? To die is gain. Okay, for to me to live. But silingin sila, living means serving Christ. Living. Kanang word living for Jesus. Why na siya kuwan? Why na siya relax? Kundi, pag sinabing living, serving for Jesus, serving Christ, nag-aalagad, nagapagamit, busy sa buhaton sa Diyos. Yeah? Tag, ano na, to die is gain. To die is gain. Ano ba sinunod sila? Mga utod. Ibig sabihin, dying means being with Christ. Nahambal niya, to die is gain. Kaya kabalo siya sa ipadulungan. Kabalo siya, kasigurado siya. Kabalo siya, upod niya ang iyang manluluwas. Certain siya sa lugar na yakadtuan. Hindi ka kahambal sini kung tao ka nga wala kasiguraduhan. Hindi ka kahambal, to die is gain. Ang tao lang ang luwas, abiyan, ang makahambal sila. Amen? For to me to live is Christ and to die is gain. Pamangkutang, kuan, mga unsaved, makahambal ba sila ang kamatayan ginansya? Hindi. Diba? So, salamat kita mga utod, kaya may ara kita kasiguraduhan diya kay Kristo. No? But silingon, there is no loss for the believer. Walay loss, walay pagkawala, no? Pagkadula sa isa ka believer mga utod. No? But silingon, if Christ is not your life, then death will not be your gain. Kung si Kristo, hindi ang imo kabuhi mga utod, then, hindi ginansya sa imo ang kamatayan. By the way, pag-agi ko datong Domingo, pag-agi ko doon sa before magpahingi sa wala, nasili ko, pag-amo ko yun na, may patay man. Ambot sa inyo kung nakabantay ka mo. Kung Domingo sa gabi ba, may patay man. Way pa man to sang kuwan, way pa to sang tawag siya na tarpulin. Pag-agi ko kahapon, may tarpulin na, galibing isip ko itong Domingo sa gabi. Sino napatay ni? Parbilyo mo na diya. Katong may ara to, sungkuan sa ito nga may tumbo-tumbo yun. Dira to si Anan, kasimba-simba sa aton din sa ito. Dira. Parbilyo apelido. Sino namatay man? Ngayon ka, guwanta kahapon, pagduwa ko, diri mo ko kahapon, pagduwa ko, katuan ko, visit ko dito. Ay, kuan gali. Umagad ni Parbilyo, gad. Umagad ni Parbilyo. Last Friday daw, nagkadto sa Isulan. Nagkadto sa Isulan. Yung bata ni Parbilyo, babae, ang umagad niya, taga-Jinsan, nag-reunion ba sa Esperanza. Boundary na sila sa Impaw, Isulan, kag Esperanza, tricycle ba? So bigla lang daw naglupok sa likod habang ka-tricycle. Upod niya misis niya, daw ka bata. Na lakat-lakat ganun ang bata niya diri, na basketball pa na diri, ligat. So may naglupok, nagbalikid daw itong kanang napatay. Pagbalikid niya, naggulpi lang daw muna ang kuwan, ang tricycle. Pag nabunggo sila sa poste sa railing. Ang railing, itong concrete na poste, bago pa lang i-install, wala pa itong bakal na railing niya. So, dito dyan ba, nabunggo itong driver, iyay tsura dito. So, on the spot dyan ba, dito na. Tapos si Anisis, katong concrete po dito, nagbunggo niya po sa sidecar, tapos siya tuhod, atong bakal, nagdasok, padulong sa iya, dire ba, dahil niya tuway-tuway na fracture dito siya, iya tuhod, naglubong dito, para pa sa hospital. Iya bata nga angkas, amo lang to, dire, gas-gas, naglupad, nag-awas, tapos ang bata nga yung misis, nagkatuloy sa kabata, may fracture na dire sa siko. Pero itong tatay, on the spot, good, patay. So paglagta ko kahapon ba, ang kilay natanggal, tapos ang ilong naupod ba, naupos ba? Siguro, grabing impact ba?
Daw napanas mo, gamay na lang ang ilong. Dire, dasok-dasokan na lang, dire. Wala, wasak gyud. Grabe ang kuan ba. So, kamatayon. No? Last Friday lang. Amo na nga halong kita. No? Alas 12 sa udto to. Uray ano ba, self-accident lang. Nang halong di kita. Pero lagi, isang sigurado kita sa padulungan, hindi kita magtinanga gyapon. Amen? Maghalong kita. Oh? Kung tricycle ka, dapat outer ka permi. Kung single ka, di ka magpa-inner-inner. Ha? Kaya hindi na ibang linya. Labay ka lang kayo. Damo mga dump truck na dasing magpadalangan. No? Ayaw yun. Mga outer. Okay? And then last, mga kabiyanan. 27. Number 6. Pakibasa, verse number 27. Philippians chapter 1. Verse number 27. Ambal sa verse number 27. Okay. Ready? Go. Only let your conversation be as becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that is fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. So ato makita dira ang word nga stand fast. Magpakabakod, magpakalig-on. Okay? Amo na ang butsulingon mga utod. So this is a call, okay? A call to stand fast. A call to stand fast. With a challenge kita nga magpakalig-on. Believers are called to live worthy of the gospel. Mga utod. Humble Padre, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. The word conversation dira, hindi na siya one. Conversation means our conduct, our character. Amen? Conversation. Ambal ni Paul, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. Ubot siningon, dapat mag-reflect sa atong kaugalingon, ang atong conduct kung ano ang gospel. Okay? Kaya mahirap mag-share sa gospel kung atong conduct hindi mag-match. Okay? So dapat atong life importante, atong testimony importante para makagain kita. Okay? Makagain kita. And then, gi-challenge sila ni Apostle Paul na dapat magkaroon sila ng one mind, one spirit. Ano na? Means unity. Mag-isa ang ilang unahuna, mag-isa ang ilang espiritu. Kag ano na klase nga mind? Striving together for the faith of the gospel. Mga utod. Okay? So dapat ang Kristohanon gina-expect sa aton ang unity. Amen? No, dapat may ara kita one mind diri. May ara kita diri one spirit. Amen? Dadi kita mo gusto ba kaya ka mo kasabat? Pag kung ano ang aton activity, dapat one mind kita. Kung aton activity, excited kita. Aton suportahan. Dapat hindi ta magkaroon sa sariling mundo. Inyo lang na. Kamulang da. Hindi na maayo ng espiritu. Pag may arat activity, ang tuod nga believer, may one mind. Ang tuod nga Kristohanon, may one spirit. Wala nang kumod-kumod, wala nang reklamo. Okay? Kundi malipayon siya. Nga maka-involve siya sa buluhaton sa Diyos. Mag-impart siya sa buluhaton sa Diyos. Amo na dapat ang espiritu nga ara sa aton. Hindi ng espiritu nga makomplain, mareklamo. Tigado ganita, ara pa. Buluhaton na sa Diyos. Amen? Dapat atong full support, ara.
Ay hambal diri, stand fast in one spirit. Strive together for the faith, and do not be terrified by adversaries. Ibig sabihin, your lifestyle should reflect the gospel you profess. Mga utod. Oh? Wala siya dapat. Okay, and then verse 29, mag-close na diri. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His what? Sake. Number 7, mga utod, is the gift of suffering. The gift of suffering. But silingon, ang Kristohanon, wala lang kita dapat. Wala lang kita giluwas sa Ginoo. Di lang kita dapat mag-believe. But according sa Bible, we are destined to suffer also. Okay? But silingon, hindi dato. Part sa atong Christian life ang suffering, mga utod. Suffering for Christ is not punishment, but it is a privilege. Okay? Privilege, mga kabiyanan. No? Na kita maka-ambit sa suffering sa aton na Ginoo. So in closing, mga utod, no? So Philippians, no, chapter 1. Ano ang gitudlo gad? Anong lesson makuha ta sa chapter 1? Okay? To live with gratitude. Magkinabuhi kita nga mapasalamaton. Number 2, to grow in love and discernment. Magatubo kita sa bigla kag discernment, pagkilala, mga utod. Ikatatlo, to trust God in every circumstance. Musalig kita sa Dios sa tanan nga sitwasyon. Whether ara ka sulod sa prisuan, sa duwa sa prisuan, maayo ang kahintang, hindi nabi ang kahintang, dapat ang atong pagsalig ara sa Dios. And to center our lives fully on Jesus Christ. Atong kinabuhi, ang atong sentro, mga utod, si Kristo Jesus. Okay? Like Apostle Paul, na may ara siya boldness. Okay? Sa pag-speak sa gospel, biskan ara siya sa prisuhan. So, I hope and pray na may ara kita na learn sa chapter 1. Amen? No? Na remind kita sa chapter 1. Okay, next Wednesday, proceed kita chapter 2. So, basa na kamo advance chapter 2. Book of Philippians para gamay na lang pag-learn nato, may makuha kita, brad. Amen? Alright, so this time, magatindog kita for our prayer. Let us pray. Dako sa ulo, Ginoong Diyos, balaan kagamhanan, salamat sa nga kagabion, salamat sa privilege, pamati kami, makatuon kami, sa imo balaan nga pulong, pinaagi sa Biblia. Salamat kay Apostle Paul, nga among writer, nga nagapuno, Lord, sang mga teaching, reminders, admonition sa amo. What a blessing, Lord, na sa among panahon, kini Ginoo